Magandang araw mga bata! Saan ka nakakita ng babala? Siguro sa kalsada, parke, paaralan o palengke. Ang babala ay ginagamit upang ipaalam, paalalahanan o bigyang babala ang mga tao sa maaaring panganib o dapat gawin. Pero ano nga ba ang nais ipabatid ng author ng isang babala? Iyan ang ating tuklasin ngayon. Ano ang babala? Ang babala ay isang maikling pahayag na nagsasaad ng paalala, pagbabawal o impormasyon ukol sa panganib. Mga halimbawa ng babala: panatilihin ang kalinisan, nais ipabatid, maglinis at huwag magkalat. Bawal maglaro sa loob ng silid-aralan, nais ipabatid, hindi dapat maglaro sa silid-aralan. Delikado, may kuryente, nais ipabatid, huwag lumapit, maaaring makuryente. Ang babala ay may layunin na magpaalala, magbabala sa panganib, magpatupad ng patakaran. Ang nais ipabatid ng author ay ang pinakamensahe ng babala, kaya dapat itong unawain at sundin. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag, mali kung hindi. Ang babala ay mahabang kwento na may tauhan. Ito ay mali. Lahat ng babala ay para sa kaligtasan. Ito ay tama. Ang author ay nagbibigay ng babala upang magbigay ng impormasyon. Ito ay tama. Maaaring baliwalain ang mga babala. Ito ay mali. Dapat suriing mabuti ang mensahe sa babala. Ito ay tama. Gawin natin. Sagutin ang tanong batay sa sitwasyon. Nakakita ka ng karatulang may nakasulat na delikado, madulas. Ano ang nais iparating ng author? Sa parke, may nakalagay na bawal maglaro ng bola. Bakit kaya ito ipinaskil? May babala sa kanto na bawal tumawid. Anong maaaring mangyari kung hindi ito sundin? Ang babala ay maikling pahayag na nagbibigay paalala o proteksyon. Ang author ng babala ay may layuning magbigay impormasyon, babala o panuto. Mahalagang basahin at unawain ang mensaheng nais iparating ng babala upang maiwasan ang disgrasya o mapanatili ang kaayusan. Gawin natin. Piliin ang tamang nais iparating ng author batay sa babala.
Napanood mo na ba ang ulat panahon sa telebisyon? O nakabasa ka na ba ng balita tungkol sa bagyo, lindol, pagbaha o pagputok ng bulkan? Sa bawat ulat o pangyayari, may paksa, pangunahing ideya at mga detalye na nagbibigay linaw sa ating binabasa o naririnig. Ngayong araw, matututuhan natin kung paano tukuyin ang mga ito gamit ang mga ulat o pangyayaring may kinalaman sa kalikasan sa ating bansa. Ano ang paksa? Ang paksa ay ang pinag-uusapan sa isang talata o ulat. Halimbawa, bagyong dumaan sa bansa, pagbaha sa Maynila, o lindol sa Mindoro. Ano ang pangunahing ideya? Ito ang pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa. Dito natin malalaman kung ano ang gustong ipabatid ng ulat. Ano ang sumusuportang detalye? Ito ang mga impormasyon, datos o paliwanag na sumusuporta sa pangunahing ideya. Maaaring ito ay petsa o panahon, lokasyon, sanhi o epekto, bilang o antas. Bagyong Egay ay nanalasa sa hilagang bahagi ng Luzon noong Hulyo. Ayon sa Pag-asa, ito ay may lakas ng hangin na 150 km per hour. At nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Ilang lugar sa Ilocos at Cagayan ang walang kuryente at tubig. Tinatayang mahigit 20,000 pamilya ang apektado ng kalamidad. Ang paksa ng ating binasang talata ay Bagyong Egay. Pangunahing ideya. Nanalasa ang Bagyong Egay sa hilagang bahagi ng Luzon. Sumusuportang detalye, lakas ng hangin 150 km per hour, nagdulot ng pagbaha at pagguho. Ilocos at Cagayan ay walang kuryente. 20,000 pamilya ang naapektuhan. Gawin natin. Tukuyin ang paksa, pangunahing ideya at sumusuportang detalye sa bawat talata. Noong Hunyo 15, isang malakas na lindol ang yumanig sa Mindoro. Umabot sa 6.7 magnitude ang lakas nito. Napinsala ang ilang gusali at tulay at nagdulot ng takot sa mga residente. Ang paksa nito ay Lindol sa Mindoro. Pangunahing ideya. Isang malakas na lindol ang tumama sa Mindoro. Sumusuportang detalye. Hunyo 15, 6.7 magnitude. Napinsalang gusali at tulay. Takot ng mga residente. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag, mali kung hindi. Ang paksa ay tumutukoy sa mga halimbawa sa talata. Ito ay mali. Ang sumusuportang detalye ay nagbibigay linaw sa pangunahing ideya. Ito ay tama. Petsa at lugar ay maaaring sumusuportang detalye. Ito ay tama. Ang pangunahing ideya ay hindi kailangan sa pag-unawa ng ulat. Ito ay mali. Maaaring mahulaan ang paksa sa pamamagitan ng pamagat. Ito ay tama. Tandaan natin,
Paksa, sino o ano ang pinag-uusapan? Pangunahing ideya, ano ang mahalagang sinasabi tungkol sa paksa? Sumusuportang detalye, bakit o paano mo ito masasabi? Ano ang mga patunay? Nakita mo na ba ang isang patalastas sa TV, radyo o social media? Madalas itong may layuning humikayat, magpakilala ng produkto o magbigay ng impormasyon. Sa bawat patalastas, makakabuo tayo ng konklusyon o panghuling pag-unawa batay sa mga pahiwatig, impormasyon at layunin nito. Ngayong araw, matututuhan natin kung paano magbigay ng tamang konklusyon batay sa nilalaman ng isang patalastas. Ano ang konklusyon? Ang konklusyon ay ang pangwakas na kaisipan o pahayag na nabubuo matapos basahin o panoorin ang isang teksto o patalastas. Ito ay maaaring isang opinyon, pagpapasya o pananaw base sa mga detalyeng inilahad. Halimbawa ng patalastas. Subukan ang Fresh Mouth Toothpaste. May natural mint extract para sa preskong hininga buong araw. Safe para sa bata at matanda. Subok at aprobado ng dentista. Mga pwedeng maging konklusyon. Ang Fresh Mile ay ligtas at mabisa gamitin araw-araw. Ang produkto ay naglalayong magbigay ng preskong hininga. Inirerekomenda ito ng mga eksperto, kaya ito ay mapagkakatiwalaan. Mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng konklusyon. Ano ang layunin ng patalastas? Anong produkto o serbisyo ang inaalok? Ano ang sinasabi ng mga pahayag sa patalastas? Anong ideya ang pinapatatag ng mga impormasyon? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag, mali kung hindi. Ang pagbibigay ng konklusyon ay panghula lamang sa susunod na mangyayari. Ito ay mali. Mahalaga ang mga detalye ng patalastas upang makabuo ng tamang konklusyon. Ito ay tama. Ang konklusyon ay maaaring base sa layunin ng patalastas. Ito ay tama. Hindi dapat isali ang sariling opinyon sa pagbibigay ng konklusyon. Ito ay mali. Ang konklusyon ay ang una mong iniisip bago mo pa basahin ang patalastas. Ito ay mali. Tandaan natin. Ang konklusyon ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa binasa. Sa pagbibigay ng konklusyon, ginagamit ang kaalaman, karanasan, at impormasyon mula sa binasa o napanood. Gawin natin. Basahin ang patalastas at bumuo ng isang konklusyon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!